Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Amber from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ayumi. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba po ng video, paalala ko lang po, warning lang, mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na ako. Hindi po ako nagre-ritual at hindi po ako kusang magte-text sa inyo. Kung isa lang po ang GCash number ko, kung ano lang po yung nasa description below, wala na akong ibang ginagamit na GCash number ko, hindi yung nasa description below lang na palagi kong ibinibigay sa inyo. Okay? Mag-ingat kayo kahit sa TikTok, no, mag-ingat kayo. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Parang namumula ako. Bakit kaya? Baka kanina, kasi parang may ginawa ko kanina. Parang nagliris ba ako? Tingnan natin, Aquarius. Kung ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Tatandaan nyo ha, I'm only the guidance, kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Aquarius July, gawin nyo lang itong guide. Thank you. Parang may something dito, di ba? May something Para kay Aquarius. Uy, dealing or relationship with a younger woman. Maaring kapatid mo, maaring anak mo, maaring pamangkin mo, o nakakabata sa'yo. Sino man siya. Plenty of material things. Uy, there's a abundance. Ibig sabihin, no? Sa nakita ko to, ibig sabihin, maari din yung iba sa inyo ngayon is need na mag-eat ng mga fruits para sa vitamin. Kumbaga, mas damihan ang mga pagkain ng mga malulusog, kumbaga mga healthy foods, no? Sa sinasabi rin dito. Siyempre, dito rin yung siguro may mga bagay na you will enjoy the fruit of your labor and success. Malaki man o maliit yan, no? Problem to be resolved. Maaring sa yung problema or dito sa bata na to. Maaring ganun. Or maari din na may mga problema related to money, related to health, no, sa iba sa inyo, kasi also di sa health kasi yan to health, may mga ganun sitwasyon. And then maaring ito na yung sitwasyon na maaring makakaroon ng pagre-resolve sa iba sa inyo. Great personal sorrow. May mga pinagdadaanan na lungkot. May mga pinagdadaanan na hignapis na maaring kailangan ng solusyonan. Yan, baka may mga pagdadaanan kayo, no? Muddle, unclear thinking. May mga bagay na, kumbaga magulo yung isip mo ngayon no? Magulo yung isip mo, yung mga bagay na gusto mong ayusin, gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong itama. May mga ganun sitwasyon ka. Kaya maraming pag-iisip na nangyayari sa'yo, maraming dapat gawin. Kumbaga, maraming tumatakbo sa isip mo. Maaring related to a health, maaring related to, kasi nandito rin si house, si family, maaring related to kung ano mang situation yan, no? So, sa pangsariling sorrow, ganyan. New home, new attitude. Okay, iba sa inyo, maaring maglilinis. May mga problema, no? Either sa health, o sa family, o sa house. May mga iba sa inyo siguro, handito kayo sa sitwasyon na maglilinis na kayo ng bahay, magtatapon ng mga hindi na kailangan, o kaya may mga pag-uusapan. Kasi andito si Madel, pag-uusapan related to a family, to a house, to money, mga ganyan. May mga sitwasyon siguro na may mga magkakaroon ng mga new attitude or mga pagbabago when it comes, halimbawa, sa inyo, di ba? Baka ginagawa niya, sabi ko sa inyo, baka kailangan nyo na kumain ng healthy food, o kaya may mga adjustment na magyayari, mga ganyan. Maaari magkakaroon ng renewal, no? Sa iba sa inyo, baka
Baka merong lilipat ang bahay, lilipat ang place, lugar, o kaya paglilinis ng mga bagay-bagay. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Strategy, may mga plano, no? Kung bagay iba rin sa inyo is mag-trust kayo sa intuition nyo kasi marami sa inyo ang nakaka-vision ng mga magaganap o mangyayari, no? Nakaka-read din kayo ng ugali ng tao sa nakikita ko sa iba sa inyo. And nandito rin sitwasyon na you predict a situation sa iba. And maaaring magkakaroon ng mga new strategy or need ng magkaroon ng strategy para magkaroon ng pagre-resolba sa mga problema na pagdadaanan, no? Siguro handle ka sa thinking na ano dapat gawin, siguro nag-iisip ka na, naghahanap ka na, nagti-thinking ka na, no? Maaring ganun. And meron tayong peace, tranquility, and easiness. Maaring andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng resting time, magkakaroon ka ng peaceful time, o magbi-me time ka, no? May mga bagay na siguro mas gusto mo munang mag-relax, mag-recharge, maaaring iba sa inyo, no? Kaya mag-meditate o magbabasa-basa ka, di ba? Yung mga aalamin ka, i-research, babasahin, yan, baka magbabasa-basa ka ng mga bagay-bagay. Uy, congrats! Meron sa yung jackpot, fortune, and reward. Kung sa amang aspeto ng buhay mo to, siguro, syempre, kapag may mga problema ka na something resolving kasi, di ba, dito si Inkpot, maaaring may mga bagay na may mga problema na ka mariresolve, di ba? Halimbawa, sabi ko sa iyo, when it comes sa health issue, o kaya sa bahay, sa pera, ganyan. Maaaring may mga mariresolbahan na, o kaya, kung magkakaroon ka ng strategy doon at pag-aaralan mo maigi bagay-bagay, maaaring magkakaroon na ganun. Pero magkakaroon sa iyo ng lucky, no? Kumbaga, may blessing na darating sa iyo. In what way, hindi ko alam, kasi iba-iba kayo na pwedeng panggalingan nun. Maaaring iba sa inyo is maging lucky kayo when it comes sa mga gamble, di ba? Iba sa inyo, maaring to a health. Iba sa inyo, related to a family. Iba sa inyo, related to a money, to work, mga ganyan. O kaya mga problemang mariresolbahan. Iba-iba klase ang blessing na pwedeng tumama sa inyo. Maaari din yung iba sa inyo, may mga reward na magaganap, ay may reward ka matatanggap, something, kung ano mang ibibigay sa iyo ng universe ni Lord. Okay, may mga blind, acquired unknown vision problem. Ito ka na nga, ibig sabihin talaga, yung iba sa inyo ay meron kayong mga psychic ability, no? May mga acquired situation, ako nakikita sa inyo. Tulad sabi ko, di ba kanina, you have a visioning a situation. Yan, may mga acquired situation, may mga unknown situation na maaring naiisip mo pa lang na tumatama, mga ganyan. Congrats kung saan man yan, no? Yung iba sa inyo, siguro may mga, you will give an advice, o makaka-receive ka ng, o ikaw ang mag-a-advise, o may mga aalamin ka, mga bagay-bagay, may mga gusto ka kasi solusyonan this time, sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang iyong, ano nga natin to? Energy ni Aquarius. Anong energy ni Aquarius July? Lakas ng ulan sa amin. May bagyo sa amin. Energy ni Aquarius. The Wheel of Fortune and the Judgment. Okay. Ang energy mo sa nakikita ko dito is pagkakaroon ka daw ng idea, no? Maaari magkakaroon ka ng idea na you want to take it action, parang may either idea or you want to create an idea to make a reality. Mga ganyan. Sa nakikita ko dito, siguro may mga umpisahan ka na, mga bagong trabaho, o kaya bagong pagkakaperahan, o kaya may mga bagay ka na idea na gusto mo nang umpisahan, either opportunity, o may mga bagay na gusto mo nang i-end, and gusto mong there's an ending and you want to begin something new. Maaring ganun sa iba sa inyo, no? Maari din na dito yung sitwasyon na mas more ka ngayon magiging aware when it comes sa sarili mo. You valuing yourself, you valuing your money, your work, stability, mga ganyan. Andito ka na yung energy mo ngayon, may mga bagay ka na babaguhin this time. May mga mangyayaring pagbabago kasi sa'yo this time, sa nakikita ko sa'yo dito. Maaaring may mga bago ka nang tatahakin sa buhay mo. Ganyan. Yung iba sa inyo, ang energy nyo, may mga i-imaginein. Oo, may mga i-imaginein kayo. O kaya naman,
Ang nakikita ko rin dito, something, more on idea, na nakikita ko dito, yun ang nakikita ko. More kang makakaroon ng pag-iisip ng mga bagay-bagay to change. Ng mga bagay na gusto mong subukan. Ng mga bagay na gusto mong gawin. Mga ganyan. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. May mga i-push forward ka. Ibig sabihin. Baka andito si strategy. Baka may mga pinag-aaralan kang bagay-bagay. Anong parating? Anong parating kay Aquarius Universe? Uy, kailangan sa baba siya. Ano po to? Ano yung... Okay, ang parating sa'yo, Aquarius, ang nakikita ko sa'yo dito, merong isang bagay o isang sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ibig sabihin, meron kang inihintay, parang ganun, o meron kang gustong ipaglaban na isang sitwasyon, pero ang nakikita ko sa dito, medyo hindi maganda yung nagiging result no? Sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. May nakikita rin ako dito na ang parating din sa'yo, there's a corruption. May taong magiging dishonest o magsisinungaling. May tao na magiging magkakaroon ng unfairness situation. Merong situation na hindi ko alam kung ikaw or someone ako nakikita dito. Kasi ang nakikita ko dito, may tao dito na gusto niyang maghigante sa'yo. Kasi galit siya. Nagagalit siya sa'yo. Hindi ko alam why. Pero parang gusto niya maghigante. Sa nakikita ko dito. Yun. Ang nakikita ko sa kanya, ha? Or maaring ikaw rin ito. Diba? Ang nakikita ko rin sa iba may mga bagay na hindi masusolusyonan. Hope, kasi ito ang lumabas dito, syempre, pag sinabing hindi masusolusyonan, gumawa ka na ng strategy. Kaya nga dito si strategy Ibig sabihin, wina-warningan ka ng taas. Kung gusto mong magtagumpay dun sa bagay na yun, kailangan you have a strategy. Pag-aralan mo ang bagay na to. Okay na kailangan na kumuha ka ng magandang lawyer, if you have kung may mga lawyer or law situation sa buhay mo, o kung manghingi ka ng mga advice na magagaling sa mga tao na same situation na meron ka, di ba? Yun nakikita. May third party pala sa iba, no? Siguro iba sa inyo related to, third party or kasal, or sa iba sa inyo, something money related. No? Kumbaga, meron kang isang bagay na ipinunla, na hinihintay mo na hanggang ngayon, hindi pa nagre-resolbahan, o kaya hanggang ngayon, parang nadadaya ka, mga ganyan, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita kong para sa'yo. Pero, meron din tao dito na kukonek sa'yo. Tao sa nakaraan. Yun ang nakikita ko. Taurus, Aquarius, Virgo, and Scorpio. Meron tayong Cancer din Yun ang nakikita ko dito. Sana maano nyo to. No, masolusyonan siya. Pero ang nakikita ko dito, may mga bagay na someone, parang may nandadaya kasi. Tito Tama yung karat niya, di ba? Parang nag-harvest siya na wala siyang pakialam kung may masasaktan o wala. Kung sino man itong tao na to. No? Parang wala siyang pakialam.
Tingnan natin, ano dapat iwasan? Kung sino man siyang element siya, ipasok mo yung sarili mo dyan. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Sana hindi kayo mabully, no? Kasi may nakikita ako tong bullying, there's a sadness situation, may betrayal, may conflict. Ako nakikita, merong tao na makikipag-compete sa'yo o makikipagtalo sa'yo, ganun. May tao kasi dito na ano alam mo yun yung gagawin niya yung lahat kahit sa maling, gagawin niya yung lahat kahit mali yung patakaran niya. Kung mali yung ano niya, wala siya sa rules, kumbaga ganun. Manalo lang siya o mapagwagayan niya lang. May ganung tao ako nakikita. Ibig sabihin, magaling siya magsalita, magaling siyang ano, kaya kailangan din sa'yo, meron ka strategy. Diba? May mga bagay na kailangan mo makita. May mga bagay na kailangan mong magtanong-tanong. May mga bagay na pakiramdaman mo. Ito. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Ano po to? Okay, ang dapat mo daw iwasan. Ang dapat mo iwasan ay yung maghintay ka lang at wala kang gawin. Iwasan mo yon. Iwasan mo maghintay ka lang. Iwasan mo na, kumbaga yung ano ka lang, bahala na or take it easy, mga ganyan. Iwasan mo ma-stagnant. Siyempre, isa yon. Iwasan mo magkaroon ng chronic stress, ma-stress o ma-exhaustion. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng, kung kailangan mo kasi ng support ng ibang tao, gawin mo para kung makakatulong naman sa'yo. No, iwasan mo yung mag-isa ka lang. Kung kinakailangan ng suporta ng ibang tao, manghingi ka ng tulong sa trusted person at yung tao makakatulong sa'yo. Iwasan mo magkaroon ng ma-burnout, ma-anxiety, iwasan mo yung mga chaos, ma-stagnant, or iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang, iwasan mo na hindi mo rin pahalagahan yung sarili mo, ma-out of balance, ma-impatient, iwasan mo yan. Iwasan mo rin, may pupo pa sa ano ko ba? Iwasan mo yung hindi ka humingi ng tulong talaga as in. Yun ang iiwasan mo. Iwasan mong hindi mo gawin. No? Kung kinakailangan talaga na manghingi ka ng tulong, manghingi ka. Iwasan mo yung ano yung mga tao na hindi ka i-value. Ganyan. Yung ginagamit ka lang. Kamusta ang love ni Aquarius? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa katrabaho. Pamilya, pwede rin. Kasi connected din yun sa'yo. Love mo rin yun . Eight of Cups, love. Okay, when it comes sa love, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Meron din tayo Aries, Leo, Sagittarius. Okay, when it comes sa love, dito na yung sitwasyon na meron nang nag-iba ng landas. Maaaring nagkaroon na ng hiwalayan, ganyan. Ang nakita ko dito, sa iba nyo, separate na to. Pero magkakaroon pa rin kayo ng connection nitong tao na to. Kasi maaaring itong tao na to is meron siyang, may gusto siyang sabihin sa'yo? May gusto siyang sabihin sa'yo, siguro related to a money or related to something. Or maybe may mga bagay na pag-uusapan kayo. Maaaring something project or may mga dapat aksyonan o may mga dapat pag-usapan. May mga ganun ako nakikita no? Pero magkakaroon kayo ng connection. Maaaring itong tao na to or ikaw, nagja-jungling siya sa pera. Yun ang nakikita ko. Maaaring may problema siya sa pera, pero nakikita ko, gusto kanya kausapin at gusto niyang, hindi ko alam kung ano sasabihin niya, pero maaaring related doon. Kasi meron siyang goal para sabihin sa'yo. Ibig sabihin, meron siyang gustong pagwagian related ka sa'yo, no? Sa iba sa inyo.
Ang nakikita ko rin, kung kayo is magkasama nitong tao na to, sa nakikita ko, alam mo ba bakit siya umalis sa'yo? Napagod na daw siya sa'yo. Yun ang sabi niya. Parang hinahanap niya yung sarili niya na hindi niya makita sa'yo at kaya siya umalis. Naging ano siya sa'yo hot and cold, no? Ang nangyayari dito sa sitwasyon na to. Kumbaga, kasi itong tao na to, hindi siya totally, hindi siya ganun ka-serious kasi ayaw niya kasi ng platted relationship. Kumbaga, siya yung tao na always want an excitement in a relationship. Ganon. Sa mga magkakasama, ang nakikita ko dito, ikaw or siya, hindi masaya na sa relasyon. Pero pilit pa rin binabalanse ng isa sa inyo yung relationship. Pero hindi ko nakikita yung kasiyahan na ito. Kumbaga, yung isa sa inyo is nagiging challenge na lang itong relationship na to. Pero it's more on disappointment, sadness, ganyan. In and out, itong tao na to, minsan okay, minsan cold. Ganyan ang nakikita ko sa kanya. No? Nagiging strong lang yung isa talaga in this relationship. Maring iba sa inyo, ang relasyon nyo, ibang lahi or magkaiba kayo ng lengguwahe. Maaring Bisaya siya, Tagalog ka, o kaya English siya, or kung anumang siya, bansa. Yan ang nakikita ko. Tingnan natin ang health. Kamusta ang health ni Aquarius? May problema kayo. Okay, when it comes sa health, ang nakikita ko sa'yo dito, magpa-check up kayo, no, sa nakikita ko. Hindi man kayo or a part of the family, maaring ganun. Ang nakikita ko kasi ito, maaring may mga madidiscover pa kayo na sakit, no, sa nakikita ko sa inyo. Kung kailangan magpa-check up kayo, magpa-check up. Kasi may nakita ko, maybe you will discover something new, sakit. Ako nakikita sa iyo, o kaya kung may sakit ka na, mukhang may something pa uli, no, baka kumalat o nadagdagan o ano man. Ang nakikita ko sa iba sa inyo siguro is something throat o kaya paghinga, yung mga daluyan ng paghinga, lalamunan, sipon, o kaya may sakit kayo sa mga yung daanan ng hingahan, sa ganun, sa tube, o kaya sa iba sa inyo is kidney, bato. Hope walang cancer. I hope walang pero magpa-check up kayo ha, kasi meron pa daw lalabas na iba pang, or may baka may ba-discover ka. Baka iba sa inyo sa dugo, diabetes, ganyan, mga buto. Tingnan natin. Pero yung dito sa nakikita ko, ganun ang nakikita kasi. Sana walang malala, ano. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Aquarius. Okay, when it comes sa money mo, okay naman yung pagpapatakbo mo. Okay naman siya, pero minsan na-unstable eh. Yun na nakikita ko dito. Siguro, mas marami talaga yung lumalabas sa nakikita ko. Pero, meron ka namang merong organize ka naman when it comes sa sa pagpapatakbo, no? Nag-focus ka naman and nag-organize ka naman. Kaso, yun nga lang, hindi siya ganun, kahit na ganun ang nangyari, tagilid siya yung pera mo no?
mas marami siguro ang lumalabas na talaga. Dito sa nakikita ko dito. Nasa pumapasok. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo ha, sa money. Tingnan natin ang ano mo. Baka this week merong paglabas na pera ako nakikita. Hindi ko alam in what way. Pero maaring either may susuportahan ka, may bibigyan ka, may paggagastos ka, may pagkakagastosan ka with your own. Sa iba naman sa inyo, ingat kayo kasi delikado ang money nyo. Medyo mahirap yung money ng iba. Tingnan natin ang advice. Ay, career pala. Tingnan natin yung career, work and career. Okay, okay. Iba sa inyo, maaring ano kayo, may mga sarili kayong negosyo, o may meron na talaga kayong ipon sa iba sa inyo, or andito kayo sa sitwasyon nyo na sa iba sa inyo, lilipat kayo ng trabaho. Nag-iisip na kayo na lumipat ng trabaho sa iba sa inyo, trabaho or career. Pero pabago-bago yung isip mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Parang handun ka sa natatakot, no? Or baka kasi handun yung fear of the unknown, ganyan. Kaya namari nagdadalawang isip ka, kaya nakikita ko sa iyo pabago-bago yung isip mo. Aalis ba ako o hindi? Pero sinasabi dito, if you decided and focus to a new, magiging okay naman daw. Yun na to. Kaya kung may mga walang trabaho dyan, pwede kayong, huwag ka lang pabago-bago, mag-forso ka kasi may tatanggap ka dito sa nakikita ko. Yung sa mga may trabaho naman din, kung gusto niyo na talaga umalis, keep moving lang to the short call. Kung gusto mo talaga na umalis, mag-go ka. Huwag ka lang, harapin mo rin yung takot mo dito. No? You need to use your mind and intellect. If you want na talagang mag-keep moving to a new, mag-go ka lang. Kasi kahit saan ka ilagay, Aquarius, marunong kang humawak at mag-handle ng mga bagong project, mga bagong trabaho, ganyan. Yun nasa kita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung may mga business kayo, ando naman din yung success. Kumbaga, nagda-down ganun. Kumagano siya. Yun. Advice. May tao dito na may tao dito na siloso, lack of self-discipline, may taong abusado, may tao na, alam mo yun yung over-competitive. Hindi ko alam kung sa trabaho mo yun, karelasyon mo, or kung sino man siya. Over-competitive siya. Tsaka may may pagka-exaggerated, or medyo may pagka-abnormality ang nakikita ko. Hope hindi kayo yun pero may nakakita akong taong medyo may pagka-abnormality yung niya. Attitude niya sa nakita ko dito. May taong dominante. Parang may tao rin na selosa, na wala sa lugar. Advice. Kasi niya may third party yan. Uy. Okay, when it comes sa advice. Sabi dito, when it comes sa advice ay kailangan mo lang daw na maging devoted to decide to start a new beginning sa buhay mo. Kung may mga bagay na dapat na tapusin, i-let go, mas gawin mo yun. This is the time na you need to use your head when making your own decision. Andito rin yung sitwasyon na sinasabi na always have a purpose and kailangan sa'yo is clear mind. And this is the time to step up. Ang sinasabi rin dito, start a new beginning in your life. Kung gusto mo talaga na mga bagong situation, bagong beginning, or kung kinakailangan you will back to the zero and mag-start
with your own, gawin mo. No, sinasabi dito, leap of faith, this is time to start a fresh start. Umasa ka na may magandang bukas. No, pag nag-upisa kang muli. Siyempre, andun pa rin yung mag-trust ka sa sarili mo, mag-trust ka kay universe, sinasabi nito, lakas lang ng loob, ang nakikita ko rin dito kasi may mga opportunity naman na dumarating sa'yo. Maging devoted ka lang sa mga pagbabago, no? O yung mga gusto mong baguhin sa buhay mo. If you want to start, to restart, to resetting, gawin mo. Lakas ng loob ang kailangan. And live of faith. Live of faith. No, ang sinasabi dito. Be open sa pagbabago ng buhay. Be strong. Maging strong ka lang, nakaalalay naman sa iyo yung taas. Arigatou namaste, God bless.